Hello mga kapatid. Gandang gabi po sa bawat isa. Kumusta po Daddy. ang inyong buhay-buhay sa panahon ng crisis na to? Kami po ay masasabi namin na salamat sa Panginoon na hindi siya nagkukulang, hindi niya kayo pinapabayaan. Ang ating topic, paksa natin sa gabi nito ang reasons to praise the Lord. Alam ko meron tayong kanya-kanya na kadahilanan sa kalooban natin, sa puso natin. Kahit dumanas tayo ng mga kahirapan, itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, alam natin na nagpupuri tayo sa Panginoon. Ganyan ang mga mananampalataya sa kabila ng mga gantong sitwasyon ay napupuri natin ang Diyos. Kaya ito po ang napili ko na paksa. Gusto natin purihin ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Ganito ang trademark ng mga mananampalataya. Laging umaasa sa Panginoon, hirap man na ginhawa ng pupuri sa Diyos. Sabi, ang ating text ay mula kay Apostol Pedro. Kilala natin si Apostol Pedro sa kanyang background. May ipayo po siya. Sinulatan tayong mga mananampalataya ni Apostol Pedro. Tungayan po natin ang kanyang mga sulat. Bago po tayo magpatuloy, manalangin muna po tayo ng gabay sa Panginoon Jesus, sa Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Pinupuri namin kayo. Pinadakilan. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa mga blessing. Salamat, Panginoon, sa mga kabutihan at kagandahang loob sa amin. Bagamat kami ay nagkukulang. Salamat, Panginoon, ng katapat ng mga provision ay patuloy. Hihiling po namin, Panginoon, nobay niyo sa bawat isa, lalo mga kapatid na walang trabaho, income. Alam po namin hindi mo kami pababayaan. Pangako mo po ito sa bawat isa. Hihiling po namin ng paksang ito. Muna po kayo, yung banal na spirito ang magpatibay at encourage sa bawat isa sa aming pagkain spiritual sa gabi nito. Pinupuri namin kayo at nagsasalamatan sa aming kamis na pangalan ng Jesus. Mga kapatid, Tito Ferdy, gusto po. Ayan. Sa aklat po na ito, ni 1 Peter chapter 1 verse 7, may tatlo po akong points na gustong bigyan ng diin. Una, ang Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na pag-asa para papurihan po natin siya. Ikalawa, binigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang mana sa sangkalangitan. Ikatlo, binigyan tayo ng Diyos ng habang buhay na kapangyarihan. Yung binigyan niya sa atin yung lifetime powerful protection. Verse 5 to 7. Kung may Bible po kayo, pakibasa niyo po ito. 1 Peter chapter 1 verse hanggang 7. Bibigyan po natin yung verse 3 hanggang verse 7. Diyan ko po kukunin yung tatlong points. Una pong points ay binigyan tayo ng Diyos ng buhay na pag-asa. Ano pong pag-asang ito? Hindi ito peke, hindi ito false hope. At sabi nga, ito ay tunay na pag-asa. Kumusta po yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoong Jesus? Sa panahon na ito. May kilala po ako na kapitbahay lang po namin dito. Titinda po ng banana float sa Carioca. May matanda na po sila mag-asawa. Pag-uusapan po yung pag-asa.
Wala po sila. Kapag tinatanong ko po sila, kumusta yung business, kumusta yung paninda niyo? Wala ikang kapag-asa. Kahit ipamigay yung paninda, ayaw pa ng mga tao. Yung saging, yung mantika, yung asukal, pinaghihirapan nila mag-asawa, niluluto, pagtapos ititinda nila sa school. Itong bago mag-lockdown, wala pong bumibili. Yun na lamang inaasahan nila sa kanilang kabuhayan. At ganito pa, ito na lamang alam nilang hanap buhay. Ganito pa ang mangyayari. Kaya pag pinagmusta ko po sila, wala daw pong pag-asa. Napakahirap ng mga tao. Ang kondisyon ng mga tao na walang pananampalataya sa Panginoon Jesus. Yung iba, peking pag-asa. Akala nila tunay na pag-asa. Sabi sa Proverbs 11 verse 7, ang masamang tao pagka siya ay namatay, ay mawawala ang kanyang pag-asa. Wala siyang pag-asa. Kaya bibigyan ko ng pansin dyan. Yung inaasahan niyang pag-asa, hindi pala pag-asa. Peke o di kaya hindi tunay. Contrast po ito sa pag-asa na meron si Apostol Pedro. Yung living hope na tinatawag. Kagaya din po nang nasa atin ngayon. Kasi ang ating pag-asa ay ang ating Panginoong Jesus. Binabanggit po yan sa Romans chapter 1 verse 4 na si Yesu Cristo ang buhay nating pag-asa. Buhay na pag-asa. Siya ay buhay na Diyos. Hindi na nanatiling patay. Siya ay anak ng Diyos. Pinatutuhanan po yan ayon sa verse na siya ay anak ng buhay ng Diyos. At siya ay buhay. Diyos Ama. Sabi nga, ikalawa, yung kaligtasan natin ay garantisado. Binabanggit yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 6. Guaranteed po yung ating kaligtasan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Tapos, yung ating paano ang Panginoong Jesus ay nabuhay sa mga patay. Tayo mga sumasampalataya sa Kanya ay sure na mabubuhay din. Sabi nga doon sa verse, kung paano namatay ang mga tao sa magitan ni Adan, ay mabubuhay naman ng mga tao na mga sumasampalataya kay Jesus Cristo o yung mga tao na kay Cristo. Binabanggit ko yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 23. Pakibasa niyo po diyan po sa inyo sa bahay. Ikalawang points po ay binigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang mana sa verse 4. 1 Peter chapter 1 verse 4. Sabi po dyan sa verse 4, 3 and 4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakilang awa niya sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. So, yan po yan. Sabi, pag-uusapan natin ang katauhan, ng background ni Apostol Pedro, siya po yan anak ng mahirap lamang na mangisda. Kung malamang, mamanahin lang niya kung kanila yung sa tata niya yung bangka, ay bangka, tsaka saguan, tsaka lambak. Ibig sabihin, mahirap lang po. Sabi, maliit lamang yung kanyang earthly inheritance. Maliit lamang po yan. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, lahat ng mga yan ay iniiwan niya. At sumunod siya sa Panginoon. Siyempre, alam natin na kagaya ni Pedro, siyempre iniisip din niya yung future niya. At nung nakakilala niya ang Panginoon Jesus,
alam niya ang kanyang future ay base sa mga sulat niya. Walang yung sinulat niya ay sabi nga, nasa langit yung mana na naghihintay sa kanya at sa lahat ng mga nananalig sa Panginoong Jesus. Walang kasiraan, walang kapintasan, incorruptible body. Yan. Pure, malinis. Yan. Yung naghihintay sa kanya na marahil na yung kanyang mga mahal sa buhay na nagtataka kay Apostol Pedro, bakit anong nangyari sa kanya, ba't nagbago siya? Dati, pangisda lang siya ngayon. Gusto na niyang maglingkod, sumunod sa Panginoong Jesus. Siyempre, siya sa nakita niya, na-realize niya Apostol Pedro na dito sa pananampalataya niya sa Panginoon, sa pagtitiwala niya sa Panginoon sa Kristo, ay meron siyang magandang mana na naghihintay sa kanya sa sankalangitan. Sa bawat isa rin sa atin na mananampalataya, bawat kumilala sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, may mamanahin sa Diyos. Sabi nga, incorruptible, undefiled, pure, hindi nawawalang mana natin sa Diyos. Bawang spiritual po yan, hindi kagaya dito sa mundong ibabaw natin. Sabi nga, sa Aklat-ihog, kahit tayo pang pinakamayaman dito, ubad tayo sinilang, ubad din tayo mga ano tayo, marami tayo nadadala sa lahat. Pero yung mga naglingkod, sumampalataya sa Panginoon, pinaglingkuran ng Panginoon Jesus, pag-ahayag ng mabuting balita, pagkapalak sa mga kapatid, may mamanahin sa Diyos po yan. Kagaya ni Apostol Pedro. Sabi nga, yan ay mga naka-reserve sa mga mananampalataya sa sangkalangitan. Excited po ba kayo mga kapatid na yung manang yan na bibigay sa atin? Yan ang kadahilanan ni Apostol Pedro bakit pinupuri niya ang Panginoon sa buhay niya. Ikatlong points, binigyan tayo ng Diyos ng panghabang buhay na protection, kanyang kapangyarihan. Verse 5 and 7, sabi po dyan, at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. O iniingatan tayo. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang naghihintay kayo ng kaligtasan na kalang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabilang pagsubok dahil sa pagsubok na ito, panandalian lang. At dapat ninyong maranasan. Nagaya po nung nararanasan ng buong sandaigdigan ngayon. Sa ating mga mananampalataya, tinatawag itong pagsubok. Sabi dyan sa verse 6, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabilang ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang pagsubok na ito, panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Dapat daw natin itong maranasan ng pagsubok na ito. Verse 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya niyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa kay gintong nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya niyo, kapupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Yesu Cristo. Mga kapatid, buhay natin, hindi mawawala ang pagsubok. Titingnan natin ang mga lingkod ng Diyos sa Matandang Tipan, sa Bagong Tipan, maging sa panahon ng Iglesia, panahon natin yun. Wala pa po akong nakikita mga mananampalataya na hindi dumaan sa pagsubok. Sabi diyan, para subukan kung talagang tunay ang pananampalataya niyo. Kung matibay ba ang pananampalataya niyo sa Panginoon, kung po-questionin niyo ba
Panginoon sa panahon ng kahirapan, o lalalig ba kayo, kung di na ba kayo susunod, di na kayo sasamba, di na kayo magbabasa, di na kayo magpupuri, di na kayo mag-prayer meeting, sinusubok yan. Pero sa ating mga anak ng Diyos, pamamano ng palataya, mga sumampalataya, nagpapatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok na naranasan natin. Sabi, kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya niyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Yesu Cristo. So, napakalaking blessing po yan sa atin. Sabi nga, sino ba yung iniingatan ng Diyos? Siyempre, tayo mga anak niya. Iniingatan niya tayo sa pahamakan, sa mga karamdaman. Piniproteksyonan niya tayo. Sa buhay po natin, maraming bagay na mapapatunayan natin na iningatan tayo ng Diyos. Sabi niya, we are guarded by the power of God. Pag minsan nangihina tayo, naaalala natin o makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, papatibay sa atin. Iniingatan niya tayo ng kapangyarihan. Sabi, ang ating Diyos ay nag-iingat sa atin sa araw-araw. Ginagabayan niya tayo sa araw-araw sa tiyak na kapahamakan. Sabi, He provides power to overcome sin, temptation, and deadly diseases. Mga tukso, mga nakamamatay ng mga sakit, iniingatan tayo ng Panginoon. Tayo mga anak niya. Binibigyan niya tayo ng karunungan, pagtatagumpay sa mga bagay na ito. Sabi, yung ating mga nararanasan ngayon na testing at trials, mga pagsubok ay mga panandalian lamang yan. Binabanggit ko yan sa verse 6. Titignan, kagaya ni Pope, titignan tayo. Kung degradan po tayo mga kapatid, kumusta tayo sa panahon ng pagsubok? Malayo ba tayo sa Panginoon? Lalo tayong lumalapit, maasa sa Kanya, o lumumukot tayo, kumusta po tayo? O alam natin sa puso natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos na nananarig tayo sa Kanya. Sana yung epekto ng mga pagsubok sa buhay natin ay maging positive sa atin. Isipin natin yung magandang bagay. Huwag natin tignan yung pangit na nangyayari sa buhay natin. Kasi sabi nga temporary lamang mga testing and trial na dumaraan sa buhay natin. Hindi yan lifetime na nangyayari sa buhay natin. Ay nabigat na pagsubok na dumating, sana makita ng Panginoon din na kagaya ni Abraham, sumusunod tayo ng buong puso sa Diyos. Bagamat napakahirap, pero ang priority natin sundin ang kalooban ng Diyos. Yan po ang binabanggit ni Apostol Pedro sa buhay natin. Ngayon, bagamat yun siya yung mga ulihin ng Panginoon, sinusunod siya, pero natakot siya. Kinaila niya ang Panginoon, pero later on, sinisisihan niya ito at bumalik sa gawain ng Panginoon. Maraming nakakilala, maraming na-encourage, at isa si Apostol Pedro sa talagang matibay na nagdala pangalan ng Panginoon Jesus sa mga tao para makakilala. Pinakita niya talaga yung bandang huli na sinabi niya sa ibabaw ng bangka ito. Talagang namatay siya.
sa paglilingkod sa Panginoon sa napakahirap na kamatayan. Bagamat marami siyang pagkukulang din sa pagkakamali. Pero at the end, naging maganda ang kanyang ministry sa Panginoon. Bilang conclusion ko, mga kapatid, sabi diyan, si Apostol Pedro ay pinless niya ang Panginoon sa buhay niya, sa pagbibigay niya ng Panginoon sa kanya ng buhay na pag-asa, sa pagbibigay sa kanya ng walang hanggang mana, isang kalangitan, sa pagbibigay sa kanya ng proteksyon. Magandang dahilan para sa atin din na mga mananampalataya para purihin natin ang Diyos sa buhay natin. Magandang gabi mga kapatid. Hanggang dito na lang po. God bless po.